ating pangtaon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Kalat Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Kalat Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Kalat Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Kalat Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Tuloy-tuloy
ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Pilipino, dito lang sa Deezer HD, Master Modern Entertainment and Lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino.
Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at ibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion tuwing linggo alas 3 ng hapon dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Number 1 na naman,
ang inyong DZRH. Sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026, hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin? The news that you are following will be yours tonight. Hatid ng DZRH TNT. Tomorrow's News Tonight. Mga balitang binabantayan, mga balitang ayaw tigilan ng intriga, mga balitang patuloy ang pagbabago. Malalaman na tonight with Ray Sibayan, Kisses Habson, TNT. Tomorrow's News Tonight. TNT. Tomorrow's News Tonight. Magandang gabi po Luzon, Visayas, Mindanao sa ating pong Tomorrow's News Tonight. Ngayon pong gabing ito ng Martes, March 24, 2026. Sa ating pong headlines, State of National Energy Emergency dineklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Halaga ng diesel nagbabadyang tumaas ng 134 pesos kada litro. Gasolina namumuro sa 112 kada litro ngayong linggo. Pumasok na supply ng langis mula Enero hanggang Marso ngayong taon. Abay, mas marami daw po kumpara nung nakalipas sa taon ayon sa Bureau of Customs. Pamamahagi ng 10,000 pisong fuel subsidy sa mga PUV driver sa PITX pinangunahan ng Pangulo. Terminal fees sa mga paliparan, may hanggang 200 pesos na diskwento ayon po sa CAAP. House Justice Committee hinihintay pa rin ang pagdalo ni Vice President Sara sa impeachment proceedings bukas. Aumento sa sweldo ng mga manggagawa sa Bicol Region, epektibo na simula sa April 8. Sana all. 3 patay sa pagkain ng butete sa Masbate. Sa ating sports, Alex Ayala umexit na raw po sa round of 16 ng Miami Open. At sa showbiz, Chris Aquino at Dingdong Dantes muling nagkita. May niluluto nga bang bagong proyekto? TNT. Tomorrow's News Tonight. Si Chris Aquino? Chris. Bakit? Talaga? Yeah. Nagulat ka. Oo nga, nagulat nga ako. Kasi di ba akala natin, sa bagay naka-recover na si Chris. At saka maganda na katawan niya ngayon. Ayan na. Welcome back. Ano ba siya? Queen of... All Media. All Media. Yeah. Hindi po mga lingkod mga kaibigan, sina Ray Sibayan. At Kisas Habson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. TNT. Tomorrow's News Tonight. Sa ating mga balita, dineklara ho ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang State of National Energy Emergency sa buong bansa sa pamamagitan ng Executive Order number 110. Ang deklarasyon na nilagdaan ngayong Martes, March 24, ay tatagal daw po ng 1 taon bilang tugon sa nagpapatuloy na kaguluhan sa gitnang silangan na nagdudulot po ng panganib sa supply ng enerhiya sa bansa. Ayon po sa naturang EO, kailangan daw po ang urgent measures para matiyak na magiging sapat ang supply ng kuryente at petrolyo
habang tayo po'y naharap sa banta ng global energy disruption. Layunin po ng deklarasyong ito na bigyang kapangyarihan ng pamahalaan na magpatupad ng mga coordinated measures upang maibsan ang epekto ng krisis sa lokal na ekonomiya at maprotektahan ng kapakanan ng sambayanan. Bumuo si Pangulong Bongbong Marcos Jr. ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o UPLIFT Committee kasabay ng deklarasyon ng emergency o energy emergency. Batay sa EO number 110, ang nasabing komite na pamumunuan mismo ng Pangulo ang magsisilbing coordinated response ng gobyerno upang protektahan ang mga sektor na pinaka-vulnerable sa krisis sa enerhiya. Kabilang sa mga miyembro ng Uplift Committee ang kalihim ng DOE, DOTR, DSWD, DA, DOF, DepDev at DBM. Pangunahing tungkulin ng naturang komite ang siguruhin na hindi mapuputol ang distribusyon ng pagkain, gamot at mga produktong agrikultural. Gayon din ang pagtitiyak na mananatiling maayos ang operasyon ng pampublikong transportasyon sa buong bansa sa kabila ng kinakaharap na hamon sa supply ng langis. TNT Tomorrow's News Tonight. Nilinaw ho ng Malacanang na hindi lamang pasimulang akbang ang binuong Crisis Committee ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang BOCA Executive Secretary Ralph Recto, ayun daw po nitong isustain at palakasin ng mitigating measures na inilunsad simula pa lamang ng mag-umpisang tensyon sa gitnang silangan. Iginit po ni Recto na agad na kumilos ang gobyerno para maibsan ang epekto ng krisis tulad naman ng pagbibigay ng ayuda at ang isinasagawang repatriation effort. Binanggit din ito ang diskwento sa toll fee, airport fee, maging sa mga pantalana, yung port fee, and of course ang energy conservation measures. Dagdag pa ni Recto, naghanap na ang pamahalaan para sa pagipagnegosasyon sa fuel supply agreements na ginagawa ng wala umanong publicity. Tiniyak naman ng militar at pulisya na handa nitong suportahan ang Crisis Committee ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa gitna ng tensyon sa gitnang silangan. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Padilla, parating na sa frontline ng kasundaluhan sa paghahatid ng tulong sa panahon ng krisis. Inahalimbawa din ni Padilla ang COVID-19 pandemic kung saan ay naglaan ng resources at assets ang AFP habang nakaparalisa ang delivery goods at serbisyo. That we have shown how the AFP used all of our resources, tao at equipment to mobilize yung tulong sa ating mga kababayan. Iba ding level of of challenge itong nangyayari sa ngayon, but we assure you po that the Armed Forces of the Philippines is in the front lines in mitigating the effects of itong conflict na nangyayari po. Samantala, binigyan din naman ng PNP sa pamamagitan ni Police General o PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. na hindi ito ang unang beses na tutulong ang pulisya, bagay na ginagawa nila noong pandemya tuwing may kalamidad. Sa ngayon ay nakaalalay na ang PNP sa Department of Energy laban sa profiteering at hoarding ng oil products, habang parehong nakastandby ang mobility assets ng pulis at AFP sakaling kailanganin ng libreng sakay. TNT Tomorrow's News Tonight. Mga motorista, makinig kayo. Nagbabadyang sumampa pa sa 134 pesos ang presyo ng bawat litro ho ng diesel ngayon pong linggong ito. Ayon po sa pagtaya ng Department of Energy, ang halaga ng gasolina ay posible namang lumagpas na din sa 100 pesos per liter. Ang projection po ay mula sa presyuhan na umpisa ngayong araw hanggang sa Marso 30. Batay sa pinakabagong figures, ng price increase ng diesel ay naitakda sa 15 pesos hanggang 18 pesos bawat litro. Dahilan para sumipang halaga nito
mula sa 107 pesos hanggang 134.30 pesos bawat litro. 134 pesos and 30 centavos. Ang halaga ng diesel plus ay naglalaro sa 114 pesos and 90 centavos o 99 centavos hanggang 144 pesos and 20 centavos bawat litro. Samantala nag-adjust ng mula 8 pesos hanggang 12 pesos ang presyo ng gasolina bawat litro dahilan para umakyat ang halaga nito sa 102 pesos hanggang 112 pesos and 20 centavos per liter. Ang pump price naman ng kerosene ay mula 111 pesos and 99 centavos hanggang 165 pesos and 97 centavos per liter. Nangangamba naman si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na posibleng maapektuhan ang operasyon ng mga paliparan sa bansa dahil sa kakulangan ng jet fuel bunsod ng tensyon sa gitnang silangan. Sa panayam ng Bloomberg, sinabi po ng Pangulo na may ilang airlines sa ibang bansa na hindi pinapayagang mag-refuel kaya sapat na langis lamang ang dala kada biyahe. Ayon sa Pangulo, kung ito ang mangyayari, hindi malabo na magkaroon ng kanselasyon sa ilang mga flight at pagbabawas ng biyahe. Sa Pilipinas, sinabi ng Cebu Pacific na posible silang magbawas ng flight dahil sa taas ng presyo ng gasolina. Samantala, sinabi naman ng Department of Energy na sapat pa ang fuel supply sa mga airline sa ating bansa. TNT Tomorrow's News Tonight. Naghahanap na raw po ang Department of Energy ng iba pang mga bansa mapagkukunan ng supply ng langis bilang paganda sa posibleng pagtagal pa ng krisis sa Middle East. Sa kumpirmasyon ni Energy Secretary Sharon Garin sa hearing po ng Protect Committee, sinabi nitong bagaman tiniyak ng South Korea, Japan at China ang pagdating ng ating mga oil supply, kailangan pa rin humanap ng iba pang mapagkukunan para daw matiyak ang energy security ng Pilipinas. Advocate Garin, kasalukuyan ng napag-ugnayan ng Philippine National Oil Company PNOC sa Estados Unidos, maging sa bansang Canada at ilang pang bansa sa South America para sa posibleng importasyon ng krudo. But we have been assured by the next delivery, but that's assuming that the things stay the same, stay the same next month. So they can assure us as far as things are how it is right now. But if things escalate and prolong, then we have to address that all over again, and that's why PNOC is trying to diversify the sourcing, like US, hopefully Canada, South America, and others. Pero yun nga, the uncertainty will always be there every next round of orders. Pati naman sa report ni Yusek Alessandro Sales, meron pa tayong imbak na gasolina o krudo na tatagal daw po ng 53 araw. Gasolina daw po for 53 days. Yun namang diesel ay for 46 days. Habang mas konti ng supply ng liquefied petroleum gas. Tinatrabaho na ngayon ng gobyerno ang pagbili ng 1 milyong bariles ng diesel bilang karagdagang buffer stock. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, ang 1 milyong bariles ay karagdagang 5 araw na supply ng langis. Ito ay para matiyak na matatag o hindi mauubusan ng supply ng krudo sa bansa habang nagpapatuloy pa rin ang gyera sa Middle East. Sa ngayon, naaabot na umano sa first week ng Mayo ang ating supply ng krudo. Are we doing? We're also through PNOC. We're doing the procurement of additional buffer. Hindi po madali po magkumuha ng buffer because it is very expensive. At currently po, we are trying to purchase 1 million barrels, and that's good enough only for 1 week for the country. And that will likely cost us about more than 10 billion pesos already for just 1 week of supply. So we are building our buffer. Despite the limitations, pero our team is hard at work in trying to make sure that kahit po isa o dalawang araw yan, that's a very important addition para lang sigurado po na our country does not run dry, hindi tayo maubusan ng fuel. So
Si Energy Secretary Sharon Garin. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala naman, mas marami pa raw ang supply ng langis sa bansa ngayong 2026 kumpara nung 2025 kahit hindi pa dapat magtaasan ng presyo ng krudo. Bakit ito tumataas na? Grabe na. Ito bang sinabi ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno sa panempo ng DZRH sa gitna ng sunod-sunod na big-time oil price increases at kasunod po ng pahayag ng Malacanang na wala pang krisis sa langis sa Pilipinas. Ayon po kay Nepomuceno, mahigit sa 4 na milyong metriko toneladang langis ang pumasok daw po sa bansa mula January 1 hanggang March 20, 2026. Mas mataas ang higit sa 315,000 metric tons kumpara sa parehong panahon nung nakalipas na taon. Ibig sabihin, normal lang ang supply ng petrolyo at kung volume ang pag-uusapan, sapat pa raw po ito at walang krisis sa langis. Ibig sabihin, yung pong volume mismo, normal, mas marami pa nga po. Mas marami pa. Sa last year, ano? So, ang umaangat po yung presyo kung tutusin, hindi pa ho dapat umangat yung presyo natin. Kaya tama naman po, wala ho tayong krisis. Pagdating po sa volume po, no? Sa supply. Sa supply po. Normal po yung volume natin. Yan ang Ano talaga? Yan ang negatibong epekto ng oil deregulation law na nakadepende lang sa presyuan ng petrolyo sa world market. Yung pala, meron pala tayong marami-rami pang supply na dapat hindi tataas ang presyo ng petrolyo sa atin. Ayan yung sinasabi ng Department of Energy na kakaunti at hindi naman, sapat lang. Sapat lang hanggang Mayo. Oo nga, magbabuffer stock pang araw sila di ba? Yun. Dapat. At saka dapat nasaan yung petrolyo na yun kung sakasakaling hahanapin natin, ha? Oo. Tsaka ano na ba nangyari dun sa ano bang galawan ng langis sa world market today? Kasi kahapon, di ba nung siya si US President Donald Trump na hindi muna itutuloy o ipagpapaliban ng pag-atake sa Iran ay 10% ang ibinaba ng oil price sa world market. Mukhang saywar lang yata yun. Saywar lang ba yun? Kasi sinasabi ng Iran wala namang ganung agreement Oo nga So, paano nangyari? Kasi bumaba yung yung presyohan tataas uli yan. Tataas na naman. Patay tayo dyan. Samantala sa iba pa nating mga balita, pinangunahan naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pamamahagi ng fuel subsidy sa mga pampubliko sasakyan bilang bahagi ng agarang ayuda sa ilalim ng Fuel Subsidy Program ng Department of Transportation. Personal na mahagi ng ayuda ang Pangulo sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX kung saan bawat bus operator ay tumanggap ng 10,000 pisong fuel subsidy kada unit. Sa kabuuan, may nakalaang 2.5 billion pesos na pondo para sa programa na inaasahang pakikinabangan ng mahigit 245,000 driver at mahigit 1.1 milyong PUV units kabilang na ang mga jeepney, bus, taxi, TNVS, UB Express, tricycle at iba pa. Ayon sa DOTR, higit 101,000 PUV units at mahigit 62,000 operators ang agad na mabibigyan ng subsidy sa unang bugso ng distribusyon na katumbas ng halos 460 milyong piso. TNT Tomorrow's News Tonight. Abot naman sa 2.5 billion pesos daw po ang nilang pondo para sa fuel subsidy program ng pamahalaan. Ayon po sa Department of Transportation, higit daw po sa may 245,000 driver beneficiaries at halos 1.2 milyong public utility vehicle units sa buong bansa ang makikinabang sa naturang programa. Tatanggap daw po ang mga benepisyaryo ng 10,000 piso para sa bawat unit. Sa distribusyon sa PITX, kanina sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maaari daw po yung pamahagi ang subsidiya sa pamagitan ng iba't ibang method of payment, kabilang na ang digital platforms tulad po ng e-wallet, ATM cards, cheque, at iba pang available na sistema para
mas maging mabilis ang distribusyon. Kasabay po nito nanawagan naman ng Pangulo sa mga operator at driver na makipagtulungan sa pamahalaan para hindi mabigatan ng mga pasahero sa pamasahe. Itong mahirapan unang-una at hindi sila masyadong mabigatan sa pamasahe dahil nga alam naman natin kung ano yung pangyayari, nagbabago yung presyo ng langis all over the world. Kaya ito ang response ng pamahalaan. And of course, we are always in need of assistance and support and cooperation with the operators, with the drivers, din yung buong sistema. So this is what we are doing here now. Yan po mga kaibigan, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pero sa gitna ng bigayan ng ayuda, nadismaya po ang ilang mga driver ng Transport Network Vehicle Services o TNVS dahil hindi sila nakatanggap ng fuel subsidy sa lungsod ng Pasig at Quezon. Dahil dito ay may mga mali-maling entry na ng kanilang pangalan na isinumite ng kanilang kinabibilangan na kumpanya. Ayon sa mga driver, hindi sila makakakuha ng ayuda dahil may discrepancy sa basic information gaya ng spelling ng kanilang pangalan at petsa ng kanilang kapanganakan. Dahil dito'y lalo nilang ikinadismaya nang sabihin ng mga TNC na ayusin muna ang listahan dahil hindi tiyak kung kailan muli sila mabibigyan ng fuel subsidy. Iginit naman ng DSWD at ng LTFRB na hindi sa kanila ang problema, gayong sumusunod lamang sila sa listahang ibinibigay ng TNC. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala naman, dapat daw pong bigyan naman ng gobyerno ng direct financial subsidy sa mga coconut farmer na maapektuhan ng temporary suspension ng mandatory biofuel blending. Ayon po kay House Minority Leader Marcelino Libanan, habang abalang gobyerno sa paghanap ng solusyon, huwag din anya kalimutan ang mga kababayan po nating nasa industriya ng nyog, yung mga magninyog. Sa panukala po ni Libanan, ang subsidiya ay maaari daw pong kunin sa ilang ahensya ng pamahalaan, kabilang na po ang DSWD, DOLE at Department of Agriculture. Pwede anyang immobilize sa mga nabanggit na ahensya ang pagbibigay ng direct cash support, emergency employment at agricultural assistance para maibsan ang epekto ng krisis sa langis. May mga alokasyon sa pambansang budget na maaaring magamit para sa pamamahagi ng fuel subsidy at emergency cash assistance sa gitna na nagtataas ang presyo ng produktong petrolyo. Ayon kay Congressman Rodolfo Ordanes, Vice Chair ng House Appropriations Committee, may mga pondo sa 2026 General Appropriations Act ang classified bilang discretionary contingency at unprogrammed. Ibig sabihin, maaari itong ikonsidera ng Department of Budget and Management na ipandagdag sa ayuda. Git pa ni Ordanes, kung kailangan ng pag-aaproba ng dalawang kapulungan ng Kongreso, dapat agad na makipag-ugnayan ang DBM para mapabilis ang proseso. TNT Tomorrow's News Tonight. Standby pa rin po sa iba pang mga balita mga kaibigan sa Tomorrow's News Tonight. Terminal fee sa mga paliparan, may hanggang 200 pesos daw pong diskwento. Ayon po yan sa CAAP. Samantalang meron na rin ipinatupad na malaking discount din na partner sa mga roro. Alam mo bang ang discount ay ginawa na nilang flat rate? Alam mo ba yon? Flat rate na. Yung sisingilin sa mga roro, yung mga roro na yung mga sasakyan, yung mga truck na ang karga ay basic commodities, wala nang wala nang dadagdagan o ang flat rate ng roro terminal fee ay humawak ka dyan sa upuan. Nakahawak na. Ayan, ang flat rate po ito ng Roro Terminal Fee ay piso. Wow!
piso. Wow! Yung class 3 ho na mga delivery truck na may kargang basic or essential commodities or agri-products ay sisingilin na lang ho ng piso mula sa dating 258 pesos. Yung malaki-laki naman na class 4 na dati-rati po ay sinisingil sila ng 516 pesos para makasakay sa Roro, ay piso na rin. Wow! Malaking bagay yan para naman may hatid ng mas mura, maibenta ng mas mura yung mga basic commodities na yan. Ano, ha? Teka lang. Yung mga pasahero ba meron ding libre sa I think terminal fee? may diskwento rin sa mga pantalan. Sa mga pasahero. Oo, sa mga pasahero. Oo, kasi sayang naman di ba? Oo, ayan na. Abay, kahit paano makakatulong sa ating mga kababayan, ano, ha? Samantala naman, eto, naku po, buti pa kayo dyan sa Bicol Region, ha? Patawag daw po at magsusundo. Ano? Ayun, patawag. May nababasa ko sa harap. Patawag po. Ano ba nangyari dyan? Sige na nga, atin nang tawagan muna to bago tayo mag-commercial. Ano, ha? Meron palang namatay sa sunog dyan sa may Bacoor City, Cavite. Dahil sa ito'y mainit-init na balita. Flash Report. Flash Report! O ito na, Noche, ikaw na, go! Lakay Ray at Kisses, hindi nakalabas ng nasusunog na bahay itong mag-ina dito sa may barangay poblasyon sa Bacoor City, Cavite. Lapit lamang ito, halos gilid lamang ito nung lumang City Hall ng Bacoor, kung saan ito yung malapit din sa tabing dagat. Itong bahay na natupok kanina, nagsimula yung masunog kanina pasado alas 2 at naitala lang sa unang alarma. Alamin natin, nakausapin natin yung pamilya ng pamangkin itong nasawi na ano po nangyari sa mag-ina? Ano po pangalan nila? Ada Desu. Ano po nangyari? Ay, nandito po kasi ako nakaupo ko. Hindi ko naman po kasi alam na itong nagtitinda dito, lumigaw siya na may sunog, kaya tumayo po ako. Pag tayo ko dito, yun na nga, hindi ko naman alam kung sa amin, kaya tumakbo po ako papunta sa amin. Yun na nga sa amin na nga po. Tupok na tupok po, wala po talagang So yung paano yung mag-ina? Saan natagpuan yung mag-ina? Dito po sa may banyo. Sa may banyo? Po, hindi na siguro sila nakalabas kasi baka na-suffocate na po sila ng usok. Ano mo po yung nasa? Yung tiyahin ko po yung kapatid ng tatay ko, si Mama Pe. Tapos si Lisel, pinsang buo ko po. So sila lang doon sa bahay? Alam po, kasi wala po yung yung pinsang ko, wala, pumapasok po sa city government. Po. So yung sa CR, magkayakap sila o pa? Hindi, hindi po sila magkayakap. Basta po yung isa nandito sa may CR, yung isa nandoon po malapit sa may hagdanan. Malapit sa may hagdanan. Doon po nakuha. Tapos yung bahay nyo nadamay din? Opo. Tupok na tupok. Saan po kayo ngayon tutuloy? Ito, baka dito na lang muna po sa Talipapa. Ano po ba ang gusto nyong iparating sa ating kinauukulan? Na, Senator Bongo, tulungan mo po kami. Nasunugan po kami. Sana po matulungan mo po kami. May initial na tulong na ba ang city government ng Bacoor? Ito na po. Binigay na po sa amin yung mga banig, kumot, mga hiding kit, binigay na po. Nauna na po. Pinakain na rin po kami. Okay. So, sa ngayon, ang dito muna po kami sa Talipapa. Dito muna. Paano kung may magtitinda na dito? Mas may magtitinda, alis na kami. Saan po kayo tutuloy? Bahala na po kung titignan muna namin yung bahay namin. So, tupok na tupok talaga yung Tupok na tupok po. Nasaan ngayon yung mag-ina? Nasa Samson po sa punerarya. Opo, bali bukas pa po yung cremate niya alas 3. So, diretso na na siya? Ibuburol po doon sa Samson. Sa Maliksi. Po, sa funeral. Okay, nakikiramay ate. At yun nga, maapila din sila ngayon ng tulong Lakay Ray at Kisses sa kinaupulan. Kanina nga nabanggit nga na yung si Senator Bongo
na matulungan sila dahil wala talagang naisalba yung kagamitan. Ang tanging suot na lang nila yung kanilang dala-dala. Tapos yung kanina, yung pamangkin mo ba, apo mo ba yung kanina na muntik din? Po. Ito po, apap. Yan. Tapos yung anak ko po yun, siya yung kumuha nga dyan kasi nagsisigaw na po ito kanina. Opo, nakalabas naman po sila. Kung hindi na sa klura, matatapos. Ando na rin sila, sunog na rin po. Saan bahay naman? Diyan sa amin mo mismo. Sa inyo mismo? Oo po. So, ito, ilang taon yan? Ilang taong ka na so? 10. Isang 10 years old naman na naisalba. Ito namang si kuya na nagsalba dito sa isang 10 years old na batang babae ay natulala siya hanggang ngayon na lakayari at kises. Hindi siya makakausap dahil parang hindi na paniwala na nagawa niya yung ganun malakas na yung apoy at nailabas pa niya itong 10 years old na batang babae. So sa ngayon, yung ibang nasunugan ay nasa evacuation center pero yung iba nakikituloy muna sa mga kamag-anak dito malapit sa nasunog nilang bahay sa barangay Poblasyon dito sa Bacoor City sa Cavite. Samantala, yung nasunog din kanina Lakay at Kises, 8:55 ay fire out na dun sa may isang informal settlers doon sa may barangay Western Bicutan sa lungsod ng Taguig kung saan ay naitala sa ikatlong alarma. RH27 na Nochikakas sa DCR8, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Nochikakas. Pilipinas ang oras, alas 9:45 ng gabi. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulong sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes.
Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Makalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo. Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ng pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan.
taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino, saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Ang inyo pa rin pong mga lingkod, sina Ray Sibayan. At Kisas Habson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Sa atin pa rin po mga balita, magpapatupad daw po ng airport fee discounts, partikular sa terminal at navigation charges simula sa April 1 bilang tugon ng Department of Transportation sa sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Inumpirma ni Transport Secretary Giovanni Lopez na makikinabang po ang mga pasahero sa mga paliparang pinatatakbo ng kaap kung saan otomatikong mababawasan na hanggang 200 pesos ang terminal fee na kasama sa binabayarang ticket. Ayon po kay Lopez, layunin daw po na akbang na ito na direktang mapababang airfare at mapagaan naman ang gastusin ng mga biyahero sa gitna ng krisis sa enerhiya. Ito yung sinasabi mo, tiniyak po ng Philippine Ports Authority na walang ipatutupad na taas singil sa terminal fee sa mga pantalan sa buong bansa sa kabila po ng patuloy na pagmahal ng produktong petrolyo dulot ng tensyon sa gitnang silangan. Ayon kay PPA General Manager Jay Santiago, mananatili daw pong libre ang terminal fee para sa mga senior citizen, estudyante, uniform personnel at persons with disabilities. Ang terminal fee ay ang bayad ng mga pasahero at cargo shippers para sa paggamit ng mga pasilidad ng pantalan tulad ng waiting area, palikuran at seguridad. Gayunman, nilinaw ni Santiago na hindi pagtaas o pag-waive ng port charges ay may epekto sa operasyon ng ahensya dahil umaasa lamang ang PPA sa sariling kita at hindi tumatanggap ng subsidiya mula sa pamahalaan. Dagdag pa ng opisyal, kung tuluyang aalisin ang port charges, maapektuhan naman ang kakayahan ng PPA na pasahurin ang mga empleyado, pondohan ang operasyon at isulong ang proyekto sa mga pantalan. Sa mga roro, kapag yung mga delivery trucks ay may mga kargang mga essential products, flat rate, Yun, piso. ang kanilang charge dyan, abay buti naman, kahit paano hindi tataas, kaya pag may mga nagtataas ng produkto dyan, abay isumbong ho ninyo sa motoridad. Yun ang literal na flat kung flat. Flat. One. Samantala, hindi muna sakop ng truck ban at number coding scheme ang mga fuel tanker at iba pang nagkakarga ng essential supplies sa Kamaynilan. Ito ba'y matapos sa mga prumahan ng Metro Manila Council ang resolusyong nagtatakda na exemption. Ayon po kay MMDA General Manager Nicolas Torre III, kabilang na rito ang mga naghahatid ng pagkain maging po ng mga LPG. Tinagdaman ni Torre na may mekanismo ang enforcers at command center para masuri kung tunay na essential products ang karga ng mga bibiyahing truck sa mga pangunahing lansangan. May particular concern na kanina na lumabas, may nagtanong sa akin doon. Approve na ng MMC, pagkatapos may nagtanong nga kung LPG ba ay LPG bullet carriers ay kasama. Kasama po because relative register naman sa color coding natin, hindi na kaagad na, sa truck ban, hindi na kaagad na, hindi na, included na kaagad sila kasama sa mga fuel tankers. Samantala, handang maghintay ang House Justice Committee sa desisyon ni Vice President Sara Duterte kung dadalo at sisipot ba ito sa impeachment proceedings bukas. Ayon kay Justice Committee Chair Jervil Luistro, hanggang ngayon ay wala pa rin silang natatanggap na abiso kung dadalo ba ang Vice Presidente o hindi. Sa ni Luistro, hindi susuko ang komite at hanggat hindi natatapos ang hearing, patuloy silang magpapadala ng imbitasyon kay VP Sara. Anya, mahalaga ang pagdalo dahil dito ipipresenta ang mga ebidensya at pagkakataon at pagkakataon po ito para masagot ni VP Sara at mariniga ng taong bayan ang kanyang panig. Samantala, magsisimulan na sa April 8 ang unang bugso ng dagdag sa minimum wage sa Bicol Region matapos itong aprubahan ng Regional Wage Board. Ayon po sa Department of Labor and Employment o DOLE, kabuang 45 pesos ang inaprubahang aumento sa arawang sweldo ng mga manggagawa na hahatiin
sa 2 yugto ngayong taong ito. Sinalim po ng bagong kautusan, madaragdagan ng 20 pesos ang sweldo sa April 8 yan sa Bicol Region. Kaya magiging 455 pesos na ang daily minimum wage sa Bicol Region. Ito po'y susundan naman ay kalawang bugso sa buwan ng Disyembre kung saan idaragdag ang huling 25 pesos para maabot ang kabuang 480 pesos na arawang sweldo sa Bicol Region. 3 ang patay sa pagkain ng butete sa Masbate. Ang mga biktima ay mula sa barangay Maihaw sa bayan ng Kawayan. Ayon po kay Barangay Chairman Kin Stanley Inot, bukod sa 53 taong gulang na lalaki, nalason din ang kanyang 50 taong gulang na asawa at 33 anyos na pamangkin. Pananiniwalaan na hindi nalinis ng maigi ang butete bago naluto at inulam ng mga biktima. Actually, bawal kainin yun, yung butete. TNT Top News Trending Worldwide. TNT Sports and Games. Sa ating sports mga kaibigan, Alex Ayala umexit na sa round of 16 ng Miami Open. Report mula kay Kyle Bulyas. Kyle, go! Natapos na ang karera ni Pinoy tennis star Alex Ayala sa Miami Open ngayong taon. Kasunod ito ng kanyang pagkatalo mula sa pambato ng Czech Republic na si world number 14 Karolina Muchova sa scores na 0-6, 2-6. Sa umpisa pa lamang ng laro ay agad nang ibabaw ang husay ni Muchova na kamakailan lamang ay nasungkit ang kampeonato sa Qatar Open. Sa kabila naman ng pagkatalo ni Ayala, sinabi nitong masaya siya sa naging performance sa naturang tournament. Bago ang laban nito sa round of 16, unang tinalo ni Ayala sina Laura Sigmund ng Germany at Magdalenette ng Poland. Para sa TNT Sports, ito si Kyle Bulyas ang DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa showbiz, alamin nga natin kung may niluluto nga bang proyekto si Chris Aquino at Dingdong Dantes. Ibalita mo yan, Don Carlos. Muling naispatan ang Queen of All Media na si Chris Aquino sa publiko kasamang malalapit na kaibigan sa mundo ng showbiz. Sa isang video ng kanyang makeup artist na si Jonathan Velasco, kasama ni Chris ang anak na si Bimbi, aktor na si Dingdong Dantes at dati niyang sidekick na si Darla. Dahil dito, marami tuloy ang nakamiss sa pagbabalik telebisyon ni Chris at napatanong kung may niluluto nga bang bagong proyekto. Matatanda ang huling nagkasama si Chris at Dingdong sa 2011 horror movie film na Segunda Mano. Bago pa ang kanilang pagkikita, viral din ang pagbisita ng host at actress na si Chris sa Malacanang noong March 6, 2026. At yan ang trending na balita para sa TNT Showbiz. Ito si Don Carlos ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Don Carlos. TNT Tomorrow's News Tonight. Sir Nonoy, B, kumusta ka na? Nahanap ko tuloy sa likod. Akala ko nakatingin. Nunod sa atin. Si Sir Els Bartolome. Sir Els, magandang gabi po sa inyo. Good evening po sa lahat. Salamat po. Nanay Carmen, magandang gabi sa iyo. At kay Mami Emmy, magpalakas ka pa. Ayan. Get well soon po. Hindi, fast recovery na. No? Nakalabas na. Ayun. Saka si Miss Elaine Apit, get well soon, Miss Elaine. Yes. Dapat magpalakas tayo. Salamat po sa mga tumutok po sa ating balitaan sa Tomorrow's News Tonight. Thank you sa buong person ng DZRH News Team. Maraming salamat sa ating pong DZRH Radio, DZRH TV, DZRH Digital at maging sa ating mga kasamahan sa DZRH Malanday Transmitter. Hindi po mga lingkod, sina Ray Sibayan at Kisas Habson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Pilipinas ang oras, alas 2 ng gabi.